edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang maluwalhati at maligayang araw sa mga minamahal naming mag-aaral, sa mga mapagmahal na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Buong puso po namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Gilbert, ang inyong guro sa unang linggo ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ika-6 na baitang ikalawang markahan. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako o pinagkasunduan. Handa na ba kayo? Ito ay nakaangkla sa most essential learning competencies na naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa, pangako o pinagkasunduan. Ang ating layunin ay natutukoy ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako o napagkasunduan. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahahalagang konsepto ng ating aralin upang masagot ng tama ang mga pagsasanay. Handa na ba kayo? Para sa ating gabay na tanong, paano maipakikita ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako o napagkasunduan? Masasagot natin ang lahat ng ating mga agam-agam pagkatapos nating talakayin ang ating aralin. Ngunit bago natin umpisahan ang ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Suriin kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang gabay sa paggamit ng impormasyon. Sabihin kung tama o mali. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang unawain ang bawat pangungusap. Unang pangungusap. Maniwala sa lahat ng mga mababasa sa social media. Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Pangalawa, ugaliing basahin ng maigi ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Ang tamang sagot ay tama. Tumpak. Pangatlo, ilagay ang lahat ng mga personal na impormasyon sa social media. Mahusay. Ang tamang sagot ay mali. Pangapat, nakaaapekto ang madalas na internet access sa kalusugan ng ating utak. Ang tamang sagot ay tama. Tumpak. Number 5. Ang matagalang paggamit ng internet ay nakapagdudulot ng adiksyon. Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Ngayon ay handa na kayo para sa ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay pangako, hindi dapat mapako. Pagmasdan ang nasa larawan. Siya si Luis. Isa si Luis sa mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Ang mga magulang ni Luis ay masipag at may isang salita. Laging sinasabihan ng kanyang mga magulang si Luis,
Kapag ikaw ay nangako o nagbitiw ng isang salita, dapat mo itong tuparin. Malaki ang pananagutan ng tao sa bawat salitang sinasambit niya. Nagkaroon ng isang paligsahan sa paaralan. Isa si Luis sa mga napili bilang kinatawan ng kanyang seksyon upang magsalita sa paligsahan sa pagtatalumpati. Mahirap lang ang pamilya ni Luis, ngunit maayos sa gamit. Pero nais ni Luis na maging sa entablado ay maayos din siyang tingnan. Ang puting polo at itim na pantalon ay maayos pa, ngunit ang kanyang sapatos na itim ay sira na. Sinabihan ng kanyang ina si Luis na manghiram muna ng sapatos sa kanyang pinsan. Nakahiram si Luis at sinabi niya na ibalik din ito pagkatapos ng paligsahan. Dumating ang araw ng itinakda para magtalumpati si Luis sa kanyang paaralan. Si Luis ay nanalo bilang pangalawa, ngunit nagustuhan ng mga hurado ang kanyang talumpati at nais siyang isama sa pangrehiyon sa Patimpalak. Nagagalak si Luis, ngunit nangako na isasauli agad ang hiniram niyang sapatos. Payo ng kanyang mga magulang na kapag nangako, dapat tuparin kahit kailangan mo pa ito. Ang salita mo ay marapat mong pangatawanan, dahil yan ang nagsasabi kung anong klase ka at may pananagutan ka lagi. Kahit mahirap lamang, may dangal at pananagutan ka. Isinauli niya ang hiniram niyang sapatos. Nalaman ng gurong tagapayo ni Luis at sinabi niya ito sa kanyang mga hurado. Bilang premyo ay binigyan si Luis ng bagong sapatos. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Subukan nating talakayin at sagutin ang mga tanong. Simulan na natin sa unang bilang. Tama ba ang naging desisyon ni Luis sa pagtupad niya sa kanyang pangako? Bakit? Magaling! Tama ang naging desisyon ni Luis dahil ipinakita niya na mayroon siyang isang salita at siya ay may pananagutan sa kanyang mga pangako. Sa lahat ba ng pagkakataon ay dapat tayong tumupad sa ating pangako? Bakit? Tama! Dapat tayong tumupad sa ating pangako dahil ito ang magsasabi kung anong klase at may pananagutan tayo lagi. Ang pagtupad sa pangako o pinagkasunduan ay malaking bahaging ginagampanan sa paghubog ng mabuting pagkatao. Ito ay tanda ng pagkamapanagutin dahil ang taong responsable ay ginagawa ang kanyang sinasabi. Maging bata man o matanda, ito ay madalas na pinaghuhugutan ng tiwala sa isa't isa at nagbibigay ng kadahilanan sa pagtatagal ng ugnayan at matagumpay na relasyon. Hayan, natalakay na natin ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako o napagkasunduan. Ngayon naman ay alamin na natin ang mga paalala upang matulungan tayo sa ating pagsisikap na maging mapanagutin sa bawat pangakong ating binibitawan. Una, laging isipin na ang pangako ay pangako. Walang simple o komplikado o mahirap o madaling gawing mga pangako. Dahil ang laging nakabigkis sa ating mga salita ay ang pananagutan sa pagtupad nito. Pangalawa, mag-isip muna ng mabuti bago magbigay ng pangako. Yun lang kaya mong gawin ang ipangako.
Pangatlo, laging pag-isipan na bawat pangakong ibinibigay sa iba ay kontrata rin sa iyong sarili. Higit sa lahat ay ayaw nating mapahiya sa iba. Pang-apat, maghanda rin sa mga hindi maiiwasang pangyayari na maaaring maging hadlang sa iyong ibinigay na pangako. Kapag may pangyayaring di maiiwasan, buong katapatang humingi ng paumanhin. Panglima, tandaan na ang pagtupad sa pangako ay larawan ng iyong katapatan sa kapwa. Higit sa lahat, ang pagiging mapanagutin sa pagtupad ng pangako ay tanda ng mabuting pagkatao o karakter na nagpapatibay ng tiwala. Ngayon, ating subukang alamin kung inyong naintindihan ang ating aralin. Pakinggang maigi ang bawat pahayag upang masuri kung sang-ayon ka o hindi sa mga sumusunod. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sumagot sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti at isulat ang sang-ayon kung ito ay nagpapakita ng pagtupad sa pangako at di sang-ayon naman kung hindi. Unang bilang, mali ang hindi pagsipot ni Carlos sa tagpuan. Ang tamang sagot ay sang-ayon. Magaling. Para sa ikalawang bilang. Dumalo si Annie sa pagdiriwang ng karawan ng kanyang kaibigan gaya ng kanyang pangako. Ang sagot ay sang-ayon. Mahusay. Para sa ikatlong bilang. Isinauli ni Cardo ang aklat na hiniram sa tamang oras. Ang tamang sagot ay sang-ayon. Tumpak. Para naman sa ika-4 na bilang. Para lamang sa matatanda ang pagtupad ng pangako. Ang sagot ay di sang-ayon, mahusay. Para sa panghuling bilang. Pagsikapang matupad ang bawat pangakong binitawan. Ang tamang sagot ay sang-ayon, magaling. Tandaan, ang bawat pangako ay may kaakibat na tungkulin at pananagutan. Ito ay madaling sabihin, ngunit mahirap tuparin. Laging isaisip na huwag magbitiw ng isang pangakong hindi mo naman kayang panindigan o labas sa kakayahan mong gampanan. Handa na ba kayo para sa susunod nating gawain? Lagyan ng check ang patlang kung ang nakasaad na pangungusap ay nagpakikita ng pagtupad sa pangako. X naman kung hindi. Bigyan ko kayo ng 3 segundo para sumagot. Unang tanong. Tuparin mo ang pangakong hindi na mahuhuli sa klase. Ang tamang sagot ay check. Magaling. Para sa ikalawang bilang. Isauli mo ang hiniram na bagay sa kaklase sa takdang oras na pinagkasunduan. Ang tamang sagot ay check. Napakahusay. Para sa ikatlong bilang. Huwag mong tuparin ang tungkuling panatilihing malinis ang silid-aralan. Ang tamang sagot ay X. Tumpak. Para naman sa ika-4 na bilang.
Tuparin mo ang pangakong magsisimba tuwing linggo. Ang tamang sagot ay check. Magaling. At para sa ikalimang bilang, gawin mo ang lahat para hindi matupad ang mga pangako. Ang tamang sagot ay X. Mahusay. Para sa ika-6 na bilang, huwag kang sumipot sa nakatakdang oras ng pagsasanay sa sports. Ang tamang sagot ay X. Tumpak. At para sa ika-7 bilang, tuparin mo ang pangakong hindi na makikipag-away sa loob ng klase. Ang tamang sagot ay check. Mahusay. Para sa ika-8 bilang, magtago ka sa nakatakdang araw sa pagbabayad ng utang. Ang tamang sagot ay X. Magaling. Para sa ika-9 na bilang, sikapin mong makarating sa mahalagang pagdiriwang o okasyon ng pamilya. Ang tamang sagot ay check. Tumpak. At para sa panghuling bilang, kalimutan mo ang pinagkasunduang takdang oras sa pagpasa ng proyekto sa science. Ang tamang sagot ay X. Napakahusay. Uli, ako po si Ginoong Gilbert ang nagsasabing magmangako ng hindi mo kayang gampanan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!